Ang i-discuss natin ay tungkol sa kapayapaan. Bakit kapayapaan lang ang mahalaga? So, tsaka piliin mo yung mga magbibigay sa'yo ng kapayapaan. So, ito paano ka ba magkakaroon ng kapayapaan? Diba? Kasi the more na nagpo-focus ka sa sarili mo, minamahal mo sarili mo, meaning yung point of view mo is the more na nagiging peaceful ka, 'di ba? Kasi nga 'di ba sinabi ko na sa inyo, yung self nga is si God, 'di ba? So in alignment ka kay God. So yung attention mo, focus mo, emotion mo is nanggagaling sa iyo. Ikaw yung source. Eh 'di ba nga si God nga ay source ng everything. Magiging ganun ka rin sa physical form. 'Di ba kasi nga si God is nothing, 'di ba? Not a thing. So, since hindi siya material, in the sense is wala siyang limitasyon. Siya rin talaga to lahat. So, ganun yun. Pag nag-focus ka sa sarili mo, minahal mo ang sarili mo, or tinatawag na self-love, unconditional love, or independent love is ikaw ang magiging source ng everything. Tsaka, in alignment ka kay God, which is yung self mo. So kaya maging particular talaga kayo sa bibigyan nyo ng attention, 'di ba? Kung hindi siya in alignment sa relasyon mo sa sarili mo is wag mo ibigay yung energy mo, focus at attention kasi mawawala ka sa sarili mo. Babaguhin mo yung sarili mo, ipi-please mo yung tao, or magpapaka-effort ka ng todo-todo para lang makuha yung gusto na bagay or kung ano pa man yan, di ba? So, hindi ka in alignment. Kapag align ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan pilitin ng identity mo para lang tanggapin, i-impress or habulin ang expectations ng ibang tao. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Kasi nga, ang focus mo sa sarili mo, di ba? So, yung point of view mo is nasa sarili mo. Actually, pag yun talaga yung focus mo is walang competition, walang comparison, walang inggit, walang jealousy, wala nga rin hatred actually. Wala ring happiness, wala ring sadness. So, pure zero siya, zero. So, pag nasa state ka ng kapayapaan, nasa zero state ka, kanino ka kumukonekta? Kanino ka kumukonekta? Diba kay God? Kaya nga meron nga akong advocacy. Pinapakalat ko tong information na kapayapaan lang talaga mahalaga. Kasi na-debunk na to ng mga Buddhist, di ba? Na life is suffering, seek enlightenment. So, dahil itong mga wisdom na dinadrop ko or information is ito yung mapagpalaya. Mabibigyan kayo ng kapayapaan kasi nga yung wisdom lang naman talaga yung totoo yung information hindi mo siya nakikita pero na-imagine mo siya, nararamdaman mo siya. Actually yung salita nga lang din yung information, bibigyan ka ng emosyon, di ba? So ganun kakapangyarihan yung wisdom kasi nga mapapasa siya sa ibang mga tao. Magi-stand siya sa test of time. Kahit na mawala yung katawan is yung wisdom is tatayo pa rin. So, immortal talaga siya technically. So, ito siya. Kaya sinasabing piliin mo nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Actually, tanong ko yan sa ChatGPT. So, kung nga ganito kasi yan Diba, saglit nga lang yung buhay, diba? Tapos may survival side pa. Which is kukunin talaga yung ilang parte ng percentage ng buhay mo kukunin ng survival. Matutulog ka, 8 hours na nabawas yun, di ba? Kakain ka, magtatrabaho ka 8 hours or 10. So, yung entertainment na focus sa sarili, ilang percent? 1 hour, 2 hours, di ba? Parang ganun. No? Biruin mo, unti lang talaga yung oras mo para sa sarili mo, di ba?
Kasi bulk ng oras kukunin ng survival side, 'di ba? So kaya maging particular talaga kayo sa bibigyan niyo ng atensyon at oras niyo, 'di ba? Yung mga tao dapat na papapasukin niyo sa buhay niyo is in relation 'yan sa relasyon mo sa sarili mo. Meaning yung hindi mo binabago sarili mo. Nabibigyan ka ng kapayapaan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, zero tolerance. So pag lumabas yung kauna-unahang red flag ng tao, is ikat mo na, 'di ba? Kasi hindi na magbabago. Sa first impression niya na yung category. Ganun din, mamili ka rin ng mga gusto mo talaga mga bagay. Isuot mo yung mga damit na komportable ka kasi mabibigay mo yung best mo, 'di ba? Mabibigyan ka ng kapayapaan. Kasi pagka sumusunod ka sa uso, gaya ng mga ship na tao, tapos alam mo yung suot mo yung damit tapos adjust ka ng adjust. Yung ganun, 'di ba? Irritable ka yan. Hindi mo mabibigay sa presence mo. Mas makikipag-usap ka sa tao, wala yung presence of mind. Ganun din sa trabaho. Piliin mo yung trabaho talaga na gusto mo talaga para may peace of mind ka at focus ka dun sa ginagawa mo. Di ba nga sabi, piliin mo yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan. So, yung trabaho dapat na pipiliin, mas mabibigyan kang kapayapaan kasi mabibigay mo yung best mo eh. Siyempre, pag nabigay mo yung best mo, byproduct na lang yung money, di ba? Actually, hindi na nga rin mahalaga yung money ah. Kasi tulang naman talaga yung pera sa survival. Wala kang pinagkaiba yung mayaman sa mahirap. Kasi pareho lang kayong kumakain, umiinom, tsaka tumatay, matutulog. 'Di ba? Ang kaibahan lang sa kanila is marami silang napipiling choice which is materialism pa rin, 'di ba? Pero perspective pa rin 'yan kasi may maintain pa rin talaga nila 'yun eh. Actually, mas maraming ang responsibilidad pagka yumaman ka sa totoo lang. Kasi, 'di ba, pag mayaman ka, may mga business ka diyan. Siyempre, siswelduhan mo rin yan, i-maintain mo. Wala talagang totally passive in a sense na yung matutulog ka kikita. Kasi minomonitor mo pa rin yan. Kung hindi mo winidraw yung pera mo sa bangko, is wala rin, di ba? Nandun lang yan. So, yung totally na passive talaga, wala yan. Kahit sabihin mo mayroon ka dyan paupahan, or yung mga content mo dati, kumikita pa rin. Now, papasok nga yan sa bangko mo. Pero kung hindi mo winidraw, wala rin, di ba? Tapos piliin mo rin yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan na kinakain, di ba? So, umiwas ka na sa mga processed food. Although perspective pa rin yan, kung tingin mo yung processed food, magbibigay sa'yo ng kapayapaan. So, okay lang din naman yan kasi ma-override naman ng subconsciousness. Yun nga lang is, yung processed food kasi, di ba nga everything is frequency or energy. So, lahat dito ay may positive energy at negative. So, syempre, obviously, yung mga yosi, tsaka yung alak is negative frequency yan, di ba? Yung mga bad na bisyo. Which is magbibigay nga sa'yo ng negative state condition. Actually, pag nag-yosi ka, parang sedated ka dyan eh. Tsaka pagka umiinom ka, tsaka nagdodroga. Tsaka hindi ka nakakaisip ng tama, di ba? So, inaalis ka rin niya rin sa sarili mo. Nabibigyan ka niya ng konting high kung nag-yosi ka, uminom ka, tsaka nagdroga ka. Pero iba pa rin talaga yung nabibigay ng high ng pagpo-focus sa sarili. Ibig sabihin, na-integrate mo na yung sarili mo, di ba? Minahal mo yung good side at bad side mo. Kasi, base to sa experience ko kapag nakumpleto mo na yung sarili mo, meaning kumonekta ka na kay God or tinatawag kong self is, walang katumbas yung kapayapaan na binibigay niya, promise. As in yung any material things, kahit pa dami ng pera, hindi talaga matutumbasan eh. As in parang wala siyang happiness, walang sadness, walang loneliness. Yun yung pakiramdam niya, stillness as in zero. Now, kung nasa zero state ka,
which is connection mo kay God or self. Now, ano pa kailangan mo, 'di ba? Parang complete ka na talaga. Zero nga, 'di ba? Ano bang makakabuo sa zero? Wala. Ano makakakulang sa zero? Wala, 'di ba? Kaya nga ano mag-focus talaga kayo sa mga bagay, tao, pati nga environment mga magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kung diyan ba sa lugar nyo, hindi ka nabibigyan ng kapayapaan, maingay, may nagsisigawan, chismisan, puro negative yung vibe, may nagiinuman is, sa ngayon, medyo mahirap siya gawa ng paraan, di ba? Pero, mag-umpisa ka na alam mo na, magkaroon ng goal para makaalis dyan. Para mabago mo yung sitwasyon mo, di ba? Kasi mahal din mangupa So, hindi madaling sabihin na, umalis ka na dyan. Umalis ka na sa parents mo kasi nga i-prioritize mo yung peace. Well, madaling sabihin yan sa'yo kung may pera ka, di ba? Kung nag-uumpisa ka pa lang, lalo na teenager ka, nasa early 20s ka. Tapos wala ka pang is medyo mahihirapan ka. Pero ang kagandahan ka kasi ngayon is may AI na, tsaka internet era na. So, madali na ma-exploit na pumera ng mabilis na paraan na legal. Yun ang kagandahan sa online. Kasi nga, legal siya. So, mabilis ka talaga makaalis. Marami akong nakikita mga affiliate dyan, tsaka mga content creator. 2 years lang nagawa na nila makaalis sa parents nila or dun sa hood na hindi nila gusto. Kasi nga, mabilis na talaga kumita ng pera ngayon dahil sa online. Hindi na to kagaya nung mga panahon ko na wala pang online tsaka AI na magtuturo sa'yo. Hindi mo na nga kailangan ng mga coaching sa totoo lang. Tanong mo na lang sa ChatGPT or Gemini. Pati nga itong mga sinasabi ko itanong mo na lang Pero syempre, hindi mo rin siya matatanong sa mga ganyan kung yung kamalayan mo is hindi pa nare-reach yung mga ganitong impormasyon. Di ba nga, merong mga iba dyan mga tao na napakinggan nila yung isang video ko lang, mag-unsubscribe na. Ibig sabihin, dahil hindi nila nagustuhan yung, sabagay, subjective naman din kasi yung reality, ganun. So, walang open-mindedness. Kaya nga unti yung followers ko sa totoo lang. Kasi matagal na rin ako gumagawa ng ganitong info Hindi naman negative yung mga sinishare ko. As in, realist lang talaga siya. Pero, hindi talaga siya pumapatok sa mga tao. Pero dito ako masaya kasi 8 years ko na to ginagawa sa totoo lang. Pero bago lang ako sa TikTok, 2 months lang. Dahil lang kapayapaan ay kadalasan senyalis na hindi mo niloloko ang sarili mo. Yun nga, kasi nga point of view mo sa self mo. Tsaka kay God. Sino ba yung self na sinasabi ko pa ulit-ulit? Si God, di ba? Tsaka siya lang din yung kasama mo hanggang kaduluduluhan yung self mo. Sino nga uli yung self? Si God. So hanggat ang focus mo, attention mo nasa self mo kay God, is at peace ka. Malaya ka. Wala kang inaalala. Bukod sa survival at pumera, di ba? Yun yung inaalala mo. Wala kang inaalala. Wala kang sadness, happiness. Actually, yung pag-chase ng happiness, medyo trap din yan Di ba dito sa hustle culture? Di ba dyan sa hustle culture, sabi, trabaho ka, mag-grind ka ng todo. Tingnan mo, gumagawa ako ng mga ganitong video, may nag-iingay, diba? Ganyan yung cause ng kapayapaan, diba? Mahirap talaga humanap ng lugar na mapayapa, yung wala ganon tao. Kaya nga yung ibang artista nagbabayad pa, diba? Na private restaurant, private jet, VIP. Hindi naman nila binabayaran talaga yung serbisyo Ang binabayaran nila yung peace. Medyo mahal talaga magkaroon ng kapayapaan. Kasi biruin mo, alisin mo yung mga taong toxic, environment na may ingay, hindi makakaalat, di ba? Tapos sabay yung mga trabaho. Actually, yung trabaho, iiwan mo yan kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo. Kung
hindi hindi ka at peace, hindi ka nabibigyan ng kapayapaan is iiwan mo yan. Kasi nga, 'di ba, majority sa trabaho is employee. So pagka namamasukan guys, 'di ba bawat tao may kani-kanilang realidad tapos self-interest lang nila mahalaga. Now, walang masama sa trabaho na gusto mo. Actually, gusto ko nga rin talaga mga employee sa totoo lang. Kasi nga ano rin 'yan eh. Ang main reason ko is physical activity. Gusto ko yung naglalakad ako, nagbubuhat, ganyan. Kaso, ang problema yung tao. Pag nagpakatotoo ka, meaning too friendly ka, open, i-exploit ka ng tao, 'di ba? Now, pagka naging totoo ka naman, ayaw mo sa kanila, hindi mo na sila nakakausap, kinakat mo na. Kasi nga, 'di ba, para ma-maintain yung relationship, need mo talaga maging plastic. Yun ang problema sa corporate eh. As in talagang pag-iinitan ka, 'di ba? Tas yung mga tao hindi mo makakasundo pag naging totoo ka, naging too friendly ka or kinat mo sila. Pero mas maigi na yung ganun, 'di ba? Kaysa naman sa betray mo yung sarili mo, 'di ba? Kaya nga yung mostly ng mga nagigising na tao, nagfi-freelance na lang eh. Gumagawa na lang ng ganitong content. Kasi nga, mahirap makipag-deal sa mga tao talaga. Ang daming self-interest kasi nila yung mahalaga eh. Ganun ka rin naman, 'di ba? Kung wala kang mapapala sa kanila, hindi mo sila bibigyan ng attention tsaka oras. Yung kasi yung ano eh, actually, wala ka naman sinisisi dun. Ang main reason lang talaga nun is survival program ng buhay. Eh, syempre, self-interest nila yung mahalaga. Self-preservation ng katawan. Eh, naiintindihan mo na yon. Now, pag nalaman mo na yan, isang side din yan. Marinig to ng ibang tao. Sabihin, masyado kang pessimist. No, mapagpalaya tong ganitong impormasyon. Pag nalaman mo yung mga tao nasa program ng survival, magugulat ka pa ba pag binitray ka nila? Magugulat ka ba pagka binigyan ka nila ng mga kung ano-ano? Kahit yung pagbibigay nila sa'yo, hindi act of kindness yan. Sure, act of kindness dahil sa brainwashing ng lipunan. Pero, may self-fulfillment pa rin talaga sila. Meaning, yung selfishness nila na interest or satisfaction na nafe-feel nila sa pagbibigay sa'yo is may pakinabang din. So, pag nalaman mo na yan is, well, mag-focus ka na lang talaga sa sarili mo, 'di ba? Ito, kapag hindi align ng tao sa sarili niya, kahit gaano pa kaganda ang paningin ng iba, ang buhay niya may ingay sa loob. Overthink, emptiness, insecurity. Pagod na hindi mawala. Pakiramdam na may mali kahit successful naman. Yun, may mga tao na successful dyan na maraming pera pero empty pa rin. Kasi nga, yung ginagawa nila, hindi nila gusto, tsaka hindi pa nila kilala yung sarili nila, 'di ba? Meaning, ang pag-aakala nila na sarili nila is yung dinikta ng lipunan na magiging successful ka pag may ganitong kang accomplishment, doktor ka, pulis ka, or businessman ka. Now, kailangan kilalanin mo yung sarili mo. Wala naman talagang totoong sarili. Kasi ang totoong sarili lang is pure consciousness lang talaga, 'di ba? Meaning nothing. Kaya nga shinare ko sa kauna-unahang podcast ko na pag tinanong kita, who are you? Napakahirap sagutin, 'di ba? Eh ako, kilala ko na I'm God. Sasabihin ko talaga yan. Pag sinabihan mo, who are you? I'm God. Hindi, kasi sa God, wala siyang yung pangalan mo, ikaw ba yan? No. It's just a name. Body mo, body mo tumatanda yan. May permanence ba sa body mo? Naagnas ka rin. Na pag namatay ka, who are you? Diba? Trabaho mo, who are you? Diba? Hindi naman ikaw yung trabaho mo. Job lang yan. Kung mayaman ka, who are you? Pera lang naman yan. Now, kung mahirap ka, who are you? Status lang naman yan. Katayuan sa buhay. Kung rapper ka, who are you? I'm a rapper. Well, pagra-rap is trabaho lang yan, di ba? So, napakahirap, di ba?
Now, kung hindi ko pa sinabi na kung sino ka is hindi mo pa malalaman, di ba, na ikaw si God. Overthink, isa pa yan. Ang overthinking kasi is, ano yan eh, masyado mong siniseryoso yung buhay dahil na-pressure ka sa mga dinidikta ng lipunan. Basically, mini-maintain mo yung self-image mo base sa mga sinabi ng tao, achievements ng iba, at mga expectations ng iba or ng lipunan. Kaya ka naman nag-o-overthink. Tsaka yung mga worries mo na rin sa future na kesyo ganito, ganito. Now, ito ang mapagpalaya kaya shinare ko yung lahat tayo mamamatay. Dahil, shit, yung overthinking mo, tsaka yung pagtingin mo na importance sa lahat ng mga kung ano-ano importante dyan, napakaliit na problema yan sa kamatayan. Biruin mo, lahat tayo mamamatay. So yung problema, baliwala yan, di ba? Insecurity, isa pa to. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo tanggap yung imperfections mo, pati yung kasamaan na ugali mo, which is lahat naman tayo, may good side at bad side, is hindi mo talaga makikita yan sa ibang tao. Tsaka hindi mo mapaparanas yung pagmamahal sa ibang tao tsaka sa sarili mo kung insecure ka. Pagod na hindi mawala. Well, kasi lahat yan is nanggaling yan sa personality mo. Meaning yung mask upfront mo sa lipunan. Now, kailangan tanungin mo talaga yung sarili mo. Ito bang ginagawa ko para ba talaga sa akin? Or para sa parents ko, kapatid ko, mga anak ko, or sa lipunan para ma-accept ako. Dapat yung ginagawa mo, regardless of anything, is para pa rin talaga sa'yo. Nasa Bible yan, di ba? Sinabi, forsake mo raw your parents mo. Kahit pa yung anak mo, iiwan mo yan kung hindi magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kasi nga, yung God na sinasabi dun is sarili mo. Huwag mo i-betray yung sarili mo. Kung toxic yung asawa mo, iiwan mo na yan, di ba? Kung toxic yung anak mo, iiwan mo na yan. Kaya nga si Buddha, di ba? Iniwan niya yung asawa niya kahit nanganganak. Kasi nga, kung toxic yung tao, iiwan mo na dahil aalisin ka niyan sa connection mo kay God, which is sa self mo. Pakiramdam na may mali kahit successful naman. Nasabi ko na kanina. Pero kapag aligned ka, mas simple ang decision. Actually, yung decision mo, in a flow na yan, nasa present na lang. Parang trip ko gawin to ngayon. Hindi nag-i-exist yung future, which is now lang talaga. In connection ka now. Pagka nasa present yung attention mo at focus mo sa sarili mo, total stillness at peace yan. Kaya nga sinasabi ko dito di ba yung mga ibang manifestation guru, chase happiness, maging positive ka ng todo para ma-attract mo yung mga well, trying hard naman yung sinasabi nyo Sinasabi ko, focus lang sa sarili at mahalin mo yung sarili mo at byproduct ng peacefulness mo is yun na yung ma-attract mo sa buhay. Marami mga manifestation guru dyan, sasabihin, maging optimist ka. Wala masama dun, kaso trying hard siya. Ibig sabihin, masyado siyang pilit, di ba? Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Yung iba nga, performative. Biruin mo, sabi kasi na manifestation, mag-detach ako. So gagawin ko, pipilitin ko na wala akong pakialam kahit na kaloob-looban niya may pakialam siya, di ba? Now, sabi, umalis daw ako sa survival state. Now, kahit na konti na lang yung laman ng wallet ko, i-ignore ko to. Now, madali lang sabihin yan, pero yung kalooban mo, hindi, di ba? Kaya yung mga sinishare ko na strategy dito, yung tagos talaga sa kalooban. Actually, panoorin nyo lahat ng clips ko dyan. Kasi yun talaga yung makakapagpalaya Pagod na ito, mas simple ang desisyon. Hindi mo kailangan magpanggap. Well, hindi mo maiwasan yung magpapanggap ka pa rin kahit papaano. Kaya nga tinuro ko rin yung gray rock method So kung may mga tao dyan na hindi kayo in alignment, di ba? Casual lang na kinausap ka, ang dami-dami yung sinasabi. Okay, sige, may gagawin pa ako.
Oh, ganun lang. Soft ghosting tawag doon, gray rock method. Kasi pagka sinabi, ayaw, alam mo, ayaw kita. Wala tayong in common. Now, paano kung hindi understanding yan tao na yan? Di ba sinabihan mong ganun? Baka saksakin ka pa niyan or gawan ka ng kung ano-ano, di ba? Siraan ka. Yung casual lang talaga. At least pinaramdam mo sa kanila na hindi tayo magka-vibe kasi nga bad influence ka. Kaya hindi mo maiwasan din to hangga't nakikipag-deal ka talaga sa mga tao, kahit pa girlfriend mo yan, parents mo, nagpapanggap ka pa rin. Kasi nga, pareho nga kayo nasa sa program na survival. Hindi mo hinahabol lahat. Oo, kasi alam mo naman na kung para sa'yo talaga. Kung ayaw ka, ano magagawa mo, di ba? Self lang naman makokontrol mo di ba? Kaya ka nga binigyan ni God ng power, self-control. Dahil yun lang talaga yung magagawan mo ng paraan. Mas konti ang internal conflict. Actually, wala ka talagang internal conflict kung nakakonekta ka kay God or self. Kasi nasa zero state ka Walang happiness, di ba? Actually, uncontrollable ka na rin yan. Biruin mo, sabihan ka ng pogi, ang bait-bait mo, tatagos lang yan sa tenga. Alam ko naman na inuto mo lang ako Yung kabaitan na sinabi mo, yan yung version mo sa utak mo na kaya mo kong utuin, di ba? Yun lang naman yun Actually, lahat tayo ganun tayo mag-isip di ba? Kasi nga self-interest nga lang mahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya yung mga masyadong mababait magsalita dyan, well, hindi mo pa nakita yung bad side nila, di ba? Now, kuwari, naririnig nila tong video ko, masyado kang pessimist. Now, nakita mo ba yung super good side ko? Hindi pa naman, di ba? Lahat naman ng tao may good side at bad side. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo yan. Pag nakita mo lang na super good side yung tao, hindi nagsasalita ng ganito, yung kunwari medyo tatagos sa kalooban mo is, well, umiwas-iwas ka na dyan. Plastic na tao yan. Diba? Mas konti ang internal conflict. At interesting, ang totoong kapayapaan hindi laging masaya or komportable. Actually, trap nga yung kasayahan. Kasi pag chinase mo yung happiness is para kang baliw nyan. Up and down roller coaster yung mararamdaman mo. Now, napansin ko to sa mga babae Majority ng mga babae is laging chine-chase yung happiness. Kasi yung positive side Now, hindi natin sila mga kasi feelers sila, 'di ba? Pero yun nga, hindi naman ganun ang buhay, 'di ba? Kaya nga mahalaga kapayapaan lang, neutral Kasi well, lahat ng kilos mo, 'di ba, may pros and cons. So, yung happiness na yan is temporary lang yan. 'Di ba? Kaya nga sinabi sa Buddhism, life is suffering dahil sa katawan mo na mamamatay at laging gusto kumain at uminom matulog. 'Di ba? Kaya nga neutrality ang pinaka-highest na state or condition, 'di ba? Nasa zero state ka. Chasing happiness is a trap. Pag chinase mo yung happiness is para kang so, 'di ba nga ang kasabihan, kung ano nagbibigay sa'yo ng kasayahan, yun din yung source ng kalungkutan mo. Kailangan mo umiwas sa toxic na tao. Yes, kailangan mo talaga dahil hihilain ganyan pababa at wala kang improvement na magagawa sa buhay mo. At bukod pa dyan is bumababa yung self-esteem mo, hindi ka magiging confident. Bitawan ng bagay na hindi para sa'yo. Yes, totoo yan. Madali na nga lang gawin yan Kung di talaga para sa'yo, reject ka, okay. May iba gagawa. Kaya lahat ng clip ko dyan, actually baka nga maging legend pa yung mga clip ko dyan Kasi nga, sinare ko na rin to Kung ayaw mo, okay lang, may iba gagawa, 'di ba? Kung hindi mo nakuha yung isang bagay, okay lang. Mag-grind ka dyan ng pera, tapos bilhin mo yung iba. Tumanggi sa opportunity na malaki. Nga, pera sinisira ka naman.
Oo, kasi wala naman talagang free sa mundo, 'di ba? Kahit pa gaano kalaking pera 'yan, meron pa rin talagang masa-sacrifice diyan, 'di ba? Na paano ba sila nagparami ng pera, 'di ba? Wala namang easy work din talaga na totally easy work, passive or something. Pinaghihirapan lahat dito. Kasi nga meron tayong equal energy exchange. Kung ano yung input mo, yun yung output mo. Hindi kaya nga law yan, 'di ba? Walang easy lahat. Kaya marami na scam sa inyo kasi gusto nyo easy. Ang alignment ay parang ito talaga ako at hindi ko kailangan sirain ang sarili ko para lang mag-fit. Well, focus mo lang naman talaga dito is yung sarili mo eh. Yung kalusugan mo, peace of mind mo, kabuhayan mo, tsaka yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo, di ba? Yun lang naman talaga yan, napakasimple lang. Di mo naman kailangan, kasi ito talaga ako. At hindi ko kailangan sirain ang sarili ko para lang mag-fit. Actually, hindi mo na rin to maiisip. Kasi pag inisip mo pa to na ito talaga ako, parang nagpo-prove ka pa eh, di ba? Parang gusto mo pa i-prove na, wala, ito talaga ako eh. Kaya mahalaga ang kapayapaan dahil iyon ang epekto ng pagiging totoo sa sarili mo. Kaya nga isa lang talaga yung blueprint talaga lahat eh. Self-focus at pagmamahal lang sa sarili. Yun talaga. Actually, wala nag-share na ito dito eh. Wala na ako na nakita nito. Nakuha ko tong ganitong mindset sa foreigner. Actually, nag-iisa lang talaga siya eh. At ang masaklap pa, dating guru siya. Hindi siya manifester, tsaka dating guru siya. Hindi siya manifester. I-share ko tong libro na to. Nasa 1/4 pa lang ako nito eh. The Way of Love by Anthony DeMello. The Last Meditation. Ulitin ko. The Way to Love or of Love. The Way of Love by Anthony DeMello. The Last Meditation. Basahin yun. Napaka talaga nun. Kasi yun, naniniwala talaga ako na yun ang source ng everything. Kasi nga, pag mahal mo sarili mo, subjective reality mo, reality, di ba? So, kung wala ka, hindi mag-exist yung external. So, anong logical sense na magandang gawin habang nabubuhay ka? Mag-focus ka sa sarili mo at mahalin mo sarili mo, di ba? Kasi nga, ikaw nga si God, di ba? Ikaw ang magiging source. Actually, ikaw talaga ang source. Kasi kung wala ka, walang external. So, kung hindi mo gustong piliin or napagdesisyonan na experience yung mga bagay or tao, tingin mo ba may experience mo yon? Now, sino talaga ang source? Ikaw. Desisyon mo, kilos mo, at laman ng kalooban mo. Kaya nga isa lang formula talaga sa lahat-lahat ng gusto mong ma-experience dito sa buhay. At yan ay pagpo-focus sa sarili at pagmamahal mo sa sarili mo. At the same time, in connection ka kay God at nabibigyan ka nito ng kapayapaan. Dahil yun ang epekto na ba yung totoo. At doon mo ma-realize hindi lahat ng plano ay worth it. Kung kapalit naman ay pagkawala ng sarili. There's no other God beside me. So, sino yung me? Ikaw. Diba? Kasi kung in-connected ka sa sarili mo, nandun lang yung love na hinahanap mo. Nandun din yung experience na gusto mong mahanap. Nandun din yung peace, kapayapaan na hinahanap mo. So, paano yun lang? Peace.